Medyo na-delay lang ako dahil nag-mission ako doon sa parte ng Cagayan. Ang sabi sa akin, pupunta ako mula Apare patungong Cagayan, ay Ballesteros. Ngunit ang kuwang ko, kung tatawid naman ako doon sa mismong Apare, magbabangka ako pa Ballesteros. Paano gagawin ko kako? Dahil ang bilin huwag akong papasok ng Ballesteros. Doon lang sa kalsada papasok ng Ballesteros. Di, nag-isip ako. Pagkatapos sinabi niya sa akin, tumawid ka ng tulay. Di pagtawid ko ng tulay, kasi nagpasama ako sa kakilala ko pagtawid namin ng tulay, malayo pa pala yung Ballesteros. At dadaan ka muna ng Alacapan. Pero doon sa pagitan ng Ballesteros at saka Alacapan, yung pala sakop pa rin ng Apare. Kaya ako naguluhan At nung dadamputin ko yung bato, papasok ako doon sa kalsadang papasok ng Ballesteros. Nakita ko yon sa tapat ng PNP yung kukunin ko. Nung paghawak kong ganon pa lang para damputin, nung may dampi ko yung kamay ko, biglang may brog ganon. May kinaladkad na babae ng kulong-kulong. Mabuti nga hindi namatay ko. Hindi, kung namatay yon, malaking problema. Hanggang sa ang pangalan ng eskwelahan, sabi niya, tumapat ka sa may eskwelahan. Tumapat ako. Ang sabi ng nandyan kanya. Di kinuha ko, basahin mo kung ano nakasulat, kung anong pangalan ng eskwelahan. Ito yung pangalan ng eskwelahan. Ayan. Ayan Naranyag. Kasi ikuan mo ito nga sa wikang Ilocano dahil yung sinabi ko nga buwa doon sa sinulat ko, buwa. Ilocano din yung buwa. Kaya ito yung Naranyag. Ay ibig sabihin na ito maliwanag. Ngayon, nung habang nag-iimbestiga sila, kumuha ako doon sa pinaka-triangle ng may kinuha ako doon sa labas ng triangle. Pagkatapos pumunta ako doon sa mga nag-iimbestigang pulis doon sa nadisgrasya. Pagkatapos pinaabante ako ng konti, eto naman ang nakuha ko, natagpuan ko, yung B8. Kaya yung B8, yan ang sikreto dyan. Kailangan, alam mo din yung B8 na yan, kung anong kahulugan sa salitang Ilocano. Pero may mga sikreto yan. Kaya sabi ko nga, tapos na. Kaya lang, nung pauwi na ako, naku, nag-LBM naman na ako. Sa bawat meal stop, nag-LBM ako. Ay, kung pa lang, talagang masama ang tiyan ko. Talagang mabigat din ang kalaban. Pero kailangan, pag natawanan. Ngayon, marami nagrereklamo sa akin dahil pinuputol nila yung pananalita ko. Kasi ang tawag dito yung shadow ban Binaban nila yung kuwang ko. Maski na yung marami na nagkukuwang, kinukontrol nila yung mga viewers. Kaya yan ang sinasabing shadow banning. Hanggat maaari, ayaw nilang malaman yung katotohanan. Kaya natatakot sila Kaya ang mga politiko, mga relihiyon, ay may abnormal na pagkatakot. Kung tawagin ito ay xenophobia. Natatakot sila na malantad. Ngunit hindi ako natatakot. Kundi sila ang may takot. Sapagkat ayaw nga nila malantad ang katotohanan. Ganito kasi yan
dito sa mundo may isang kawikano, kasabihan na natutuklasan ng sangkatauhan. Ang pag nakaaway mo ang Amerika ay nakakatakot. Bakit? Kasi gagawaan kanila ng paraan upang bumagsak mga senaryo. Pagkatapos, maaari silang hahanap ng makakalaban mo kung wari terorista. Pero yung mga terorista na yan ay kinukuan nila. Sila ang nagkukuan. Sila ang nagpro-promote niyan. Pero yung panggastos nanggagaling sa Pilipinas. Dahil wala na nga, bagsak na nga sila At bakit nandito? Kasi yung mga treasury ban noong 1932 hanggang 1934. Yan ang pinamudmud ni Marcos sa Group of Five. Winawalan niya ang kababayan niya pagkatapos naghahanap ng kakampi. Ganun ba yun? O isipin nyo. Ngayon, kung naging kakampi kanila, ay kung mahanapan kanilang kaaway, ilulugmok kanila. Pagkatapos kung wari, kakampihan ka ng Amerika. Ganyan ang kanyan. Ang trato niyan. Gaya yung nangyayari sa Taiwan. Dahil maunlad na yan Taiwan, gusto nilang pabagsakin yan. Ngayon, kung kakampi ka na nila, hahagilapin lahat ng kalikaw ng iyong bahay tae. Pagkatapos ay lulugmok ang ekonomiya ng bansa. Aalipinin nila lahat ng pabor ay bibigay, pero sasaksakin ka sa likuran bago kabitawan sa idnang dugo ng isang bansa. Ganyan ang nangyari sa Saudi. Pero sinalo naman ng Petro Saudi kaya dito pinararaan yung mga pera ninanakaw ng mga Marcos. Kaya nga sabi, kakutsaba ang Crown Prince ng Saudi sa pagnanakaw. Ipaparaan doon. Paano sasabihin mo Petro Saudi 2011 wala na makuha langis dyan. Kaya dyan, para hindi mahalata, dyan pararaanin. Ang mga ninakaw ay nagmula sa Trust. Kaya wala natitira sa Heritage Trust Fund. Sapagkat ang Lux Trust ay naidideposito na ito sa 1MDB. Kaya nga, pati yung mga Abu Dhabi na yan. Kung ganon, mas nakakatakot itong mga kabagong makapili. Kasi sila nakikikutsabahan dahil sa kagustuhan ng mga Marcos na mabuksan ang frozen account. Yung mga frozen account yan, yung mga dami account. Kaya nga pinakita ko doon, yung dami. Ang dami dyan, si Lorenzo Ruiz Santa Romana. Si Sencio T. Santa Romana. General yan. Yan ang ama ni Juan. Kaya yung kanya, yung Mother Gold Volume Certificate, nakapangalan sa kanyang anak. Si Juan. Diana Luatic Santa Romana. Pero hindi nakalagay doon. Yung si Sencio T. Santa Romana lang ang nakalagay. Pero mapapansin ninyo, doon sa account ng dami ni Sencio T. Santa Romana, sa baba ng kanyang pangalan ay nakalagay yung MAS GSR. Na ang kahulugan nito ay Monetary Authority Singapore. Pagkatapos yung GSR, Goldman Sachs Revenue. Kaya kasabwat din ang Singapore, kaya yung biglang yaman ng Singapore kasabwat din ang Malaysia dyan. Ang mga pangwawalang ya sa bayan natin.
Kaya nga, ang mga kabagong makapili, itong mga troll na ito, mga media, at pinangungunahan sila ni Duterte at saka ni Marcos. Kaya nga hindi makuha ni Marcos sa ICC si Duterte. Kasi mahirap Marami nalalaman si Marcos ay ni Duterte. Alam ni Duterte na hindi yan ang kumandidato. Oh. Kaya hindi niya makuha, hindi niya matira sa ICC. At pag tinira naman si Duterte sa ICC, nakasunod na siya na huhulihin. Dahil nga sa pambababoy ng constitution natin. At saka hindi yan ang kumandidato. Kaya nga nagkakaroon tayo ng shadow government. Nadagdagan na naman yung isang shadow ban. Binaban nila ang pagsasalita ko. Paano masasabing kalaban ng China kung tumanggap ang Philippine Army ng isang Norinco na gawan China? Ngunit ang Norinco ay paggawaan ng armas ito Bakit kailangan tumanggap ka doon? Kasi noon, sinabi ko na nga doon sa CIA, yung doon sa Cagayan noon, na pinagbibinta niya ako ng armas. Ang sabi ko sa kanya, ibig mong sabihin, kami mga Pilipino magpatayan? Yun lang ang sinalita ko sa kanya. Nagulat siya doon sa sinagot kong ganun. Pagkatapos, linayasan ko na siya. Bakit? Anong gusto niya mangyari? Magpatayan tayong mga Pilipino. Yan ang gusto ng butang ng Browner na yan. Tarantado ka, Browner. Sira ulo ka. Bobo. Tanga ka. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Dapat lang sa'yo ma-court martial. Kung hindi dito baka mako-court martial, dadalhin ko yung kaso na yan sa ICC. Para malaman ng buong mundo ang kawalangyaan ng mga military dito. Kaya nga, aarmasan daw ang mga Pilipino. Dahil kailangan ang kanilang sarili. Baka lusubin tayo ng China. Paano lulusubin? China nagbibigay ng armas. Tinatanggap naman ang putangin ng Browner na yan. Bakit may communication tower ang China sa mga kampo? Yung madalas kong sabihin. Pero hindi nila magawa. Ngayon tolpo. Bigyan mo ng katwiran yan. Dahil ikaw nag-imbestigan yan. Putang ina ka. Ningas kugun ka lang ang alam mo. Yun rin ko, ang kahulugan nun ay China North Industries Group Limited. Anong pakay ng military dito? Bakit may communication tower ang China, ang mga military sa military camp? Kaya nga ang mga Marcos ay winawalang niya ang kanilang kababayan. At maghahanap ng kakampi. Kaya pala, nagre-recruit ngayon ng military upang ipagtanggol ang mga Marcos. Saan kayo kukuha ng sasahurin nyo? Walang age limit. Ano ngayon ay papasweldo sa inyo? Yung mga dami account na yan. Kaya nga panayampuntan yan sa ibang bansa Nagkukan yan. Nakikiusap na para mabuksan ang dami account. Ultimo Amerikano, hindi niya kayang buksan yan Palibasi mga ganid Gustong-gusto nila makuha ang frozen account kaya nakikutsaba na sa Amerika. Amerika man hindi naman niya Hindi naman niya kayang buksan yan Kasi paano nila makukuha na hindi dadaan sa akin? Numero 1 kung balakid nila. Gaya ng sabi ng kanyang amang diktador na magnanakaw. Yung nagnakaw ng war damage. Kaya tayo, winawalan niya tayo ng mga Marcos noong paman din. Kasi ganito ang sabi ng kanyang ama na magnanakaw. Kahit na ikaw ay pinuno ng isang makapangyarihang bansa, ay hindi mo magagalaw
kung hindi mo alam ang password. Oh. Ito pang hindi ninyo nalalaman. Dahil ito, nakapilit nilang tinatakpan ito eh. Kaya nga sa YouTube, panayang labas na mga Marcos Wealth, mga kan. O di, inyo pala, di kunin nyo. Yan ang katwiran ko. O, inyo, di kunin nyo. Bakit ka ako makikipag-agaw kung inyo? O, hindi naman ako suwapang na katulad ng mga Marcos. O, katulad ng mga Duterte na binibenta ang bayan. O, mga politiko, mga military, mga kakutsaba. O. Kasi nung bago siya mapatalsik, pinapractice na niya yung pangalang William Sounder. Oh. 7 nga naman yung William. Yung Sounder, 7 din. Kasi, ang kinuha nila, yung W, kasi yung letter M, binaliktad niya, ginawa niya ng letter W. Hindi niya pwedeng gawin letter A. Dahil hindi siya. Kaya ginawa niyang ganoon. Ngayon, kasi yung RW, kaya nga ginawa niyang W, William. Kaya kinuha niya yung S, kasi yung nakasunod sa R, letter R, S, kaya Sounder. Ngayon, hindi rin siya nag-aalangan talaga siya eh. Dahil pag nagkamali siya, lalantad ang katotohanan na hindi sa kanya mga ginto. Yan ang hindi alam ng mga tao yan. Kaya pinagpipilitan nila kay Marcos. O di inyo pala, di kunin nyo. Kako, Kaya ako natatawan na lang eh. Ngayon, yan ang ginamit din ni Ramos. Kaya nakulong siya. Kung si Marcos sanang gumamit nyon, nakulong siya. Kasi alanganin siya eh. Yung antaki mo, ginamit ni Ramos yung William Sounder. Sa buong akala niya, kwan siya, igagalang siya dahil dati siyang presidente ng Pilipinas. Hindi pwede yun. Walang pakialam niyan kung ano ka man dyan. Kaya nga sinabi, kung hindi mo alam yung password, hindi mo maigagalaw yan. Kaya yan, nabilang ko ng 3 buwan yan, sinalulang ng Committee of 300. Kasi siya ipinain eh. Tanga-tanga. Akala ko, wish pointer. Kalaking tanga pala. Dahil sa kanya, sa kasupangan din niya ng pera. Kaya lahat na nakakuan dyan sa mga nagtatag ng martial law, mga swapang yan sa pera. Pero ayaw kasing aminin ni sinasabi sa kanya ng babaylan yan, yung bumababang espiritu, na yung na yan, yung 3 Latin words sa kanyang last will testament, ay yan ang nagmamay-ari. Yung spiritualis, miran tubig, pure. Kaya nga yung ikapito siya rin ikawalo. Mabigat yun. Kaya yon, nalagay yan B8. B8. Hindi naman nila alam. Hindi naman nila alam yung password. Sinasabi ko, eto yung password, Bakit hindi ninyo galawin? Bakit hindi ninyo nakukurte ng isip nila kung paano gagawin? Kaya yan, mabubuksan na. Pero paano ko bubuksan kung nandyan ang mga magnanakaw, nandyan ang Amerika, nandyan ang China, iyan ang inaabatan nila. O di wag natin buksan, dahil mahirap, makakapagtiis pa. Ngayon, ito ang desisyon ko. Lahat ng PNPA, madidikomisyon. Oras na ako na. Oras na yung nakasunod sa akin, siya nang upo. Yan ang desisyon ko. Igagalang niya ang desisyon ko. Lahat ng PNP, madidikomisyon. Maski nakagagraduate mo lang. Dahil dyan sa PNP na yan, nagsisimula ang katulisanan. Ngayon, tungkol sa AFP, yung mga non-commission,
Kung gusto ninyo mabiyayaan pati pamilya nyo, iwanan ninyo mga baril ninyo dyan. Mag-awol kayo lahat. Ngayon ko, ipagtatanggol nyo si Marcos na yan, at dumating yung peacekeeping force at lalaban kayo, sasabihin ko, banatan nyo. Ano sa akin kung mamatay kayo? Yan ang mabigat kong desisyon. Ginagawa nyo mga kawalang yan sa bayan nyo. Makikutsaba ka, putang ina mo, browner ka. Sinasabi ko na lang sa'yo, animal ka. Ikaw, kung hindi ka malitis dito, ipalilitis kita sa ICC. Tignan ko lang ang galing mo, putang ina ka. Kaya nga sasabihin ko, ulas na lang, banatan ninyo. Ay ano sa akin kung mamatay ang mga yan? Dahil mahigit na sandana, nandito na, nagpaparamdam na sila dahil pambubuli ng China. Paano mabubuli? Paano masasabing kalaban ng China kung sila din ang nagbibigay ng armas? Ikaw ba bibigyan mo ng armas para ipanlaban sa kanila? Sinasabi ko na lang yung baril na yun, Norenco. Yan Norenco na yan, yung mga nangungopya lang yan ng design. Ganyan din ang ginagawa ng mga kwan. Kaya nang waayaw ng kwan sa kanila, ang mga investor. Yung produkto nila, gagayahin. Ano ngayon yan? Produkto mo, gagayahin. Pagkatapos, hindi na kwan. Hindi ka na dadaan sa pagdidesign, pagkukuan. Gagayahin na lang. Pagkatapos magtatayo sila ng kwan. Ikaw naman, nagpapagawa ng makina doon, gagayahin nga nila. Pagkatapos, sila na nga may mag-i-import. Ganyan ang ginawa ng Amerika at China. Kaya hindi ko sinasabi na sila magkalaban. Kasi, nagpapagawa ng microchip, itong Silicon Valley. Yung Silicon Valley, may kaugnayan niyang kay Marcos. Itong Silicon Valley, magpapagawa sa China ng microchip. Pero ito naman China, i-export nila sa Russia. Kaya hindi mo masabing yan kung wari lang yan magkakalaban. Magkatapos sasabihin ng China, 38,000 tonelada merong ginto. Wala. Wag ninyo akong ululin. Alam ko ang kasaysayan ng mga kabalbalan na pinaggagawa ni Marcos, mga kuwalangyaan na pinaggagawa ng diktador. Dahil kasama nila ako noon. Yung mga tao niya. Pero ako wala. Walang kibo. Kaya yung mga pamilya ng PNP ay hindi kasali sa mga biyayang ito. Sa kanilang nagsimulang pagkatulisan Kaya nga sinasabi ko, yung mga yung mga shabo, cocaine, lang yan, laro ng mga mahalagang general yan, sila may negosyo niyan. Ganyan ang ginawa ng United Kingdom sa China noon. Inunti-unti nilang bigyan ng hanggang sa naging addict yung cocaine. Nung ma-addict yun, di madali nila nagapi. Ganyan ang gagawin sa atin. Ikukuhan tayo ng mga military, ng mga shabu, mga cocaine, para madali tayo magapi. Ngayon, may nabalitaan pa ako na namumuno daw sa mga yung modernization ng mga sasakyan, mga jeep ay si Crespo. Wala ka na ba manakaw, Crespo, kaya ganan? Gaga ka? Iho di bastardo ka. Nanay mo si Rosemary Sonora. Sabihin, Fernando po, ulol. Paano kung magkakaanak si Fernando po? Napudpud na yung utin niya ng Vietnam Rose. Sa kalikutan niya noon.
Dahil yan, may uod na yung kanya. Yan ang kwan noon sa Vietnam. Ginagawa nila. Kaya noon pa man din, may mga kwan na yan. May mga gawa na silang hindi tama. Ngayon, upang kuanin, upang ang makabayad yung amortization, yung kwan nyo, yung hulog doon sa mga kwan, sa mga sasakyan ay binebenta ng putang ng babae na yan, ay gagawin 40 pesos ang minimum. Kasi marami na nailalagak, hindi kaya. Kinan, maski na ba namang magkuhan kayo wala din kikitain. Sa laki ng yuhulog nyo, kailangan itaas yung pamasahe. Yan ang tanging solusyon na nakita ng mga gago na yan, ng mga LFTRB. Yan ang nakita nilang solusyon, na itaas ang minimum mula sa 15 pesos tungo sa 40 pesos. Ano pa mangyayari? Di lalong wala mangyayari dahil ang tao matututo maglakad, matututo magbisikleta. Ikaw ba naman kumalapit na sana yung Pilipino na kunting kwan lang kukan na. Ganyan ang ginagawa ng mga Marcos, pinahihirapan ang bayan. Tapos yung indigenous people, sa Itugon, nagrereklamo yung mga kwan na yan. Ito mga kwan ng DNR dito, talagang masyadong kwan ito, mga kupal ito mga walang ya Katulad dito, mantakin mo yung lugar ng Kailungutan, may binibenta ng DNR, ng Aurora. Ancestral ng Ilungot yung pagkatapos ibibenta ng DNR. Porque ba naman, kakampi nila si Marcos, kaya na, bibenta sa China? Putang ina nyo, lahat kayo makakasuhan. Ultimo janitor kayo, makakasuhan kayo. Putang ina nyo, ganyan ang kawalangyaan dito, ng mga DNR dito sa Aurora. Putang ina nyo, kala nyo, takot ako sa inyo, sumugod kayo. Sinasabi ko. Yung pinagmamalaking yung Intel. Kasi doon sa EPE, hindi kasama ang Intel doon sa bibigyan ng kwan, ng mga yung sinabi ko na mag-awol sila. Maski na mag-awol sila, wala akong pakialam dyan sa mga Intel na yan. May listahan sila kung sino mga Intel. Dahil yan, ilang beses ako inabangan ng mga Intel. Ilang beses din ako inabangan ng mga scan ng Iglesia ni Cristo. May nangyari ba? Tanginan nyo. Kaya nga, yung pangwawalang ya sa atin, mantakin mo, sila na lang ang kumwari nagbutuhan na palabasin na kwan. Kasi yan ang kwan ng kwan yung sa Itugon, gold mine yun. Aagawa mo pa yung kunting kinikita ng kwan, sisirain ninyo yung kwan. Gaya yung nangyari sa Marinduque, sinira nilang lupa. Sino may pagkananong kwan ng minahan sa Marinduque? Ni Marcos, pero pinapilan niya kina Jimenez. Ganyan ang ginagawa nila para kung wari wala silang alam. Putang ina mga Marcos na ito. Kakala nila hindi ko kabisado mga trabaho nila. Kaya alam ko yan. Ngayon, nung nasira yung lupa, nagkaroon ng nadideform yung mga linuluwal na sanggol doon. Nagkakaroon ng hindi nagiging abnormal. Kasi doon sa kung na yan, yung pollution. Ngayon iniwanan nila. May binayaran ba silang compensation doon? Wala. Bayad pinsala? Wala. Ganyan kawalang yan mga Marcos. Wala silang pakialam sa mga tao. Pagkatapos, sige, tanggol nyo sa mga Marcos. Itanggol nyo. Kaya nga sinasabi ko, pinagmamalaki niya, PNP. Putang nina nyo. Wala. Basta nakaupo yung nakasunod sa akin. Walang kwan yan. Walang tatanggapin na PNP maski na bagong graduate, maski na ba kagakukuan lang. Mga sanay yan sa kawalangyaan. Kaya ang binibigyan pagkakataon ito mga non-commission.
sabi ko, iwanan nyo armas nyo, magawal kayo. O, pag naiayos na natin to, o, balik kayo. O, yung mga nag-awol. Pero yung hindi nag-awol, pasensyahan. O, ngayon, demanda ninyo ako. Sasabihin nyo, nag-uudyok ako. Putang ina, kung hindi kayo nagwawalang ya, hindi ako maggaganyan. Sobra-sobra ng pagwawalang ya nyo sa inyong kababayan. Sabihin ko sa inyong totoo. Kayong mga politiko. Tapos sasabihin ninyo, kalaban ng China. Mantakin mo, China, yung Norenco magbibigay ng armas. Pagkatapos, ipababaril sa kanila. Aba, parang ginawa ninyo yung yung panang military ng army dito noon. Oh, ang ganyan ang ginawa ng mga Marcos. Oh, susuplayan ni Jack ng mga baril yung MNLF, yung MILF, pagkatapos, nasaan yung investigasyon na nangyari sa inyo, Oh, kumwari, ikaw nagkodeta, tangina mo, Trillanes ka, gago ka. Saka din sa nagbenta ng bayan. Mutakin mo. Kung talagang kukunin ka ang treason, firing squad. Pero back to the barracks. Pagkatapos push up, ilang push up, baka isa lang. Oh. Gagaguhin mo ko, putang ina ka. Alam ko yan yun na yan, kung saan noon nakabase yan. Hindi lang ako pumapasok na sumasama. Doon sa kaibigan kong hindi ko nababanggitin yun kanya, may pagkaduwag yun eh. Kaya, ang tanging magtatagumpay lang, yung buo ang loob. Kung ang tao, nervyoso, walang mangyayari. Yung hindi natatakot mamatay. Ako, palaban ako. Paano yan ngayon? Di ninyo magawa sa akin. Kaya nga napakahirap yung mga pinaggagawa nila eh. Ang takin mo ngayon, huli. Balik nilang gawin 40 pesos na. O, ang pamasakay para makabayad. Yung mga modern na sasakyan ng halaga eh, milyon. O, Grace mo, magkano bang kung mo dyan? Hindi ka na dapat mag-senador. Commissioner ka na. Di ba? Commissioner. Senador ka pa. Commissioner ka pa. Ngayon, yung tungkol kay Mamba, isa yan. Ang kinukuhan ko, anong karapatan ni Mamba na mag-withdraw ng pera sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Sino ang may kuhan yan? Enrile, di ba ikaw? Bakit? Hindi na makagulapay si Enrile. Kaya siya nang pumupunta upang may ligtas. Paano malalaman? Kasi yung ambassador ng Pilipinas sa Malaysia, si Ponsi, ang apelyido, hindi lang Enrile kundi Ponsi, kamag-anak sa ina. Kaya pag dumabas yung doon nila kukunin. May kwan yan. May audit yan. Kaya lahat ng pagnanakaw, ginagawa nila. Kaya nga, kinuhan ko na nga si Enrile. Kaya lang kasi, pakiusap lang sa akin noon. Kailangan, mag-edad muna ng 100. Pero matagal ko na siyang gustong tirahin. Kaya ako, pag sinabing ganon, sunod lang. Sige, tama na. Yan talagang yan eh. Mga pakana nila. Mga Marcos, mga Duterte. Kung wari away-away, hindi yan totoo. Dahil oras na hinuli ng ICC si kasunod ng huhulihin si Marcos. Tandaan ninyo yan. Dahil meron akong doon sa ICC, International Court of Justice. Meron akong reklamo sa kanya. Dahil yan, hindi siyang kumandidato. Kaya lang, ako lang ang nagbabalita niyan. Dahil tingnan niyo yung mukha niya ngayon.
Tingnan ninyo, yung mga panayay, mga palabas na yun, walang mangyayari, mga investigasyon na yun, walang mangyayari dyan. Tandaan ninyo yung sinabi ko, kuwari lang yan. Nakikisakay naman ito mga vlogger, kuwari na kukan, pero lahat yan, binayaran yan. Sasabihin nila na sila na sa katotohanan, ulul, putang ina nyo, anong katotohanan? Pag tumanggap kayo ng junket, nagpunta kayo sa ibang bansa, junket na yon. Oh, yan ang provision nyo. Bukod doon sa milyon na tinatanggap nyo. Bakit kayo hindi tinitira? Ako lang ang tinitira. Oh. Shadow ban? yan ang yan ang yan ang pinakamagandang termino diyan, shadow banning. Ako lang ang ginagawa ninyo ng ganyan. Oh, sige na.